Okay, so hello class. Last natong lesson was all about JavaScript and data validation. Data validation with JavaScript, and then a little bit of introduction to jQuery. Now we're going to be moving on sa database and CRUD. Okay, so basically ni siya to ang lesson karon. So mugamit na kita ang database, and then sa CRUD ato lang explore ang create and read nga part kana lang sang duha. Okay, so natay project dire, natay simple nga site nga gitawag na kog order tracker. So basically para na siya sa mga small businesses nga ila na sila yung mga customer, ang sa order silang customer, ila rang i-add ngadto sa ilang database, no? So natay database para maka-remember atong application bisan pag magsige na tag lihok-lihok diha nagitay way para maka-remember sa data nga ato ang gi-add sa ato ang application. So mura na siya. Then we have three main goals sa atong application karon or sa ato ang lesson karon. Mo itong objective is maka-connect tag PHP sa ato, we're going to be using PHP para makonekta sa MySQL. So the same ni siya sa atong gibuhat katong ni connecta o ni gamit ta sa ato ang ni connecta sa API.php. So the same po ni nani. Okay, so mura siya girl pero ato karon atong mo connect na ta sa tinuod gyud nga database. And then save, we should be able to be we should be able to kanang maka-save na tag records and maka-display tag records. So create na siya and maka-read. Okay, so optional ning Bootstrap. Di lang kita mo 12 ani, maybe next time na lang. Okay, so ako lang nang i-add as additional na siyang side quest. And sa to ang SQL, sa tong tables mo ni siya tong buhaton. So natay database nga order tracker o niya ang natay tables nga orders. Yung orders is naa ning mga fields. So natay ID, customer name, product name, quantity, and status. Okay? Sige. Okay, so let's start. So first of all, make sure nga nag-open na yung SAMP. Preferably naka-admin, naka-con siya like run as admin. Pero if okay ra pud nang dili lang, if na yung problema, pero preferably hindi siya if naka-admin. Okay, so i-open ninyo inyong i-run ang inyong Apache as well as your SQL server, no, kaning MySQL. Nang ari mo sa admin, pinduton na ninyo, maari mo sa kaning PHP my admin. Now, gari ninyo diri nga part, mag-create ta og new nga database, click ninyo dire. Nya pangalan lang tanin siya og order tracker. Okay? Now, we're going to be create that database and then natay table. Now, pwede na mo diri mag-create og table like diri sa yung GUI, pero pwede sa dari na lang sa SQL. Nya inyo lang ba is mag-type na gani mo. So, let's create table. Pangalan na tog orders. Okay? Parenthesis. So, natay ID. Yung data type is variable integer, and it's going to be auto increment kasi mo ni siya to ang primary key. Okay, so auto increment means nga for every row sa ato ang mga orders mo add siya iyahang kaugalingon nga ID, like mo plus 1 siya. For example, nantay ID nga 1, so ang next nga data na siya ID nga 2. Then another data na siya ID nga 3, 4, 5, so na siya. And unique na siya. Okay, then we have customer name. So string varchar. Tika na lang 100 value. And then not null means nga dili ta magatagtag not null nga constraint para dili na siya murag dili ta mosugot ba nga wala isud ang customer name nato. Okay? So product name, so varchar 100 gyapon and not null. Then quantity, of course itong quantity is an integer and it is not null as well. And then okay, dako akong y ako ni pagamin. Right? And then status varchar 50 lang. And of course not null. Alright, so that's it. Ako na siyang i-run. Go.
and then natay table. So ato tanan sa itong structure, natay table niya ato i-browse. So natani nga table, and then natay ID, customer name, product name, quantity, and status. Okay, so once na mo na-create na mo database, now we're going to be using the mag-create na diri og file para ato ang kaning project na to mo connect siya sa kani PHP sa ato ang database. Okay, so mag-create ta og bag-ong file diri, tawagon ta ni siya og db.php. There you go. Yeah, kaning db nga PHP mo na siya tong file nga mo establish og connection sa ato ang database. Okay? So mag-create sa ta diri og PHP block. Okay, close. Okay, now so diri sa between ng PHP opening and closing block, ari na ta mag-establish og connection. Now, para maka-establish ang connection, dapat kibaw ta unsay name sa host, sa username, sa password, as well as sa database nga need na tong konekan. Okay, so mag-create ang variable diri nga host, and since local development naman siya, ato lang tagaan og local host. Okay? Pero if inyong database is like lahi inyong database ba, is ibutang ninyo dira ang IP address sa inyong database or inyong MySQL server. Now, ito ang MySQL server is naraman sa ito ang local device. So, local host siya ito ang host. Okay, and then ang username. So, by default, si SAMP, mugamit na siya og root nga username as well as ang password, wala resud. Okay, so by default na siya. Pero if ganahan ninyo usbon for security purposes, inyo nang i-usbon nga to sa iyang database config, ay sa iyang server config sa MySQL. Okay? So kanila sa itong gamiton kaning iyang default. Okay. So as you can see na ako'y upat ka variables. So host is ang local host, username is root, muro siya database credentials. And then ang database is katong mismong database nga itong gamitin, which is kani si order tracker. Mga siya. And then mag-create diri og connection variable, tawagan ako ni con, no? Onya motawag ta og function nga mysqli underscore connect. So kani siya class, kani MySQL connect, man siya ang function nga mo connect mismo adto sa tuang database. Dia niya ang connection nga makuha niya atong i-restore store na to sa tuang con nga variable. Yeah, so aning MySQL connect needs siya og argument nga unsay mong host, unsay username, and then unsay password as well as the database. Na, mura siya yung need para makakonect siya. So MySQL needs siya ani tanan. So since na nataan ni niya mo niya mga values ato lang gibutang diri tanan niya i-connect niya ang connection ani nila atong gi-store sa connection nga variable. Na mag ato lang i-validate diri nga if ever na problema, no? Mustorya taon sa problema. Now if the connection if na connection na if walay connection day ako siyang ibutang exclamation mark. If walay connection, then magpagawas ta og message nga connection failed, nga i-concatenate na ko ang mismo nga error. So MySQLi connect error. Okay? Sige. So mo na siya ang specific nga error nga magawas. So siya connection failed, nga i-concatenate na to sa mismo nga error. Okay, so I think that's it. That's complete to na to ang db.php that can connect na sa ato ang database. Now, mag-create na taog file para sa atong index.php. Kaya ari, magbuhat na taog form. Okay? So, magbuhat sa diri og form. So, butangan ta ni diri og order tracker na lang. No? Sige. And then, asa ni siya sa head. Okay. So, ari diri sa igbaw, mag-create og script. Pero niya na lang. Kani siya nga script is mo niya tong validation scripts. Okay? So, ari ta sa body, mag-create diri og h1 into small business order tracker na lang. Niya mag-create og form. Now, diri class mo na ni siya ang ato ang tarungon gid diri ang kaning form nato.
Okay, so ato ang form dapat mo gamit siya og method nga post. Okay? So dapat method post siya because nag-post man tag data adto sa ato ang database. Okay? Ibutangan lang ko nig ID atong form nga order form, and then i-submit mo return siya og kato atong validate form nga function. Okay, so mag-create pa taning validate form diri sa atong script. Di sa na sudlan basta mo na siya ang function nga mo-validate sa form niya. Once mo-validate na ang form, ara pa niya i-send sa to ang database. Okay? So, create na diri og label. So, para ni siya sa customer. Ako na yung magtangon for simplicity. Batawan ta siya customer name. Yung batawan lang og BR. Okay? Customer name, product name, kani siya quantity, and then lastly status. So notice kung wala na ko nag-need og input para sa tong ID because automatic na to siya. So auto increment na to siya. So whatever data nga to ang i-add sa tong database, mo auto increment na yang ID. So largo na lang. So input type text siya para sa to ang customer name niya. Ang name ani is customer name. Yang ID ani para atong mo na siya to ang targeton para ma-validate na to ang kaninga field. So the same na pod na yung ID name is customer name. Okay niya, magbutang lang ta og BR. Actually mas pwede rin niya to ning duha na tong BR. Okay? Then after ani is ang product na pod. Ako na i-copy. So puro naman siya input. Kani siya kay product name. So, product name. Input type text name is customer din ako, customer dapat. So kani siya is product ni siya name, product name and product name. That's it. Now after ani, so kani siya is ang quantity. Now ang quantity number siya. So dili ta input type text kundi input type number na ni. Input type number, name is going to be quantity. So with a small letter Q, na copy, the same po check ID. Niya, after ani is sa status, no? Now sa status, pwede rin mo gamit dari og kanang drop down, no? Basta select ba katong basta drop down siya, so select. So, name ani is status, ang ID parehas ra pod status. Unya sud ani is ang options nato. So naatay mga options, natay default option katong blank. So upat ka options. So ang una is blank siya and the rest is katong tulo ka book like pending, processing, or completed. Magitag option diri. So value is going to be wala lang tay value. So tanan ko na siya select status. Mo ni siya yung kanang yung default. So wala siya isud na value kay wala ra man siya, mura siya blank. Okay, now ang uban kaning tulo na siya value nga atay pending, yan kani kay processing, yan kani completed. So processing and completed. Okay, that's it. Yan, butangan lang ko ni siya og duha ka BR after. Ari na lang parang indot siya tanawon. Then after is of course atong button. So natay button diri, ang type aning button is submit. Niya mo ni siya atong button para sa add order. Okay? And after is mag-create sa tag another button para mo reset siya sa form. So button type
equals button lang siya, di siya mo submit nya. If maklik siya, mo call siya sa reset form nga, mo call siya sa reset form na to nga function. So on click equals reset form. Okay, and then reset. Okay, so I think that's it. Daday. Okay, na siya, goods. Pwede sa kanibutangan diri og HR. Okay, so na natay form diri. After sa form, no? Mag-create na gawas sa form. Ato lang sa ibutang ang display like unsay kwan ba unsa ato ang na-send sa server or sa atong database. So mag-create tag HR horizontal rule kanang murag line ba. No tong ato nga. So una is natay form niya. Ubos sa form is ang katong pag-display nato. Okay? So ato lang mag-create na sa another H2. So muna siyang order list. So butangan mag-create na table day, table. So table natay tr. So sa tr kay th, table headers natay ID, sunod kay customer name. So ID ato na siyang i-display diri ang ID. So kani siya customer name, product name, and quantity. Oops, gamay dapat ang U. And lastly is ato ang status. There you go. After ani, sa ubos ani, ubos aning TR. Okay? So, ari na to i-display na ang katong ato ang mga muna na yung part where mo retrieve na ta og data gikan sa atong database. So, muna siya ang part nga read or display sa database. Okay? So, mag-create sa taog PHP block diri. Wait, ano naman PHP. Okay? Na ano if MySQLi num rows wait actually yan na lang. Okay, ako sa ato lang sa ning kaning class ang kaning add order nga button asa tayong tagaan og functionality. Okay, so dapat mo add siya order, mo add sa database, so bali mag-create sa ta kana siya nga order. Okay, so aritas pinakaigbaw ni, so mag-create ta diri og PHP block, opening PHP block, of course natin closing, then so we need to use this db.php nga file. Okay, so we need to include that, so include the db.php sa tuang file, so para atong magamit siya niya kini si db.php na siya i-call nga variable, so muna itong gamiton pod. Okay, so kaniya part, this is the part nga mo handle nata sa form submission. So i-submit ani nga form ari siya largo yato siyang i-handle. Na naka-introduce ninyo ng mga super global variables nga ihatag sa PHP para maka-handle siya og mga forms. So if okay, notice kanang bantayin ni dira, so $_ server. So, server, so kani siya class super global ni siya nga variable nga gihatag sa PHP or iyang nanin siya sa PHP ba para makakita siya ng mga katong mga super global nga variables na, for example naa kay mga na form, so with this na kay way pa nakaibaw nga naabay form nga na submit, no mo na siya. And specifically atong i-check if nabatay na dawatan nga ang request method niya kay pareha sa post. Now na siya, so meaning nga since atong method kaniya atong form diri is iyahang method pag send sa iyang data is post, masud na sila sa server nga super global as well as ilang request method nga post. If makakita tagin ana atong i-handle ang form. Okay, kaya ang katong form
kani ato ang form naaman sa din siya data nga gi-send, which is katong yung customer name, kani mga inputs yan ang i-package tanan kana siya, as well as ang status, unsay napilian nga status. So yung add order, every data ni nga form must send sa server niya, mo ni siya ang mudakop ato nga form. Pareho part, mag-create ko og variable nga customer name. Sorry na to i-extract. So ato lang ni siyang i-trim. Dollar sign, post. So mo ni siya ang part nga atong kwaon ang katong customer name gikan sa to ang form. Kaya ato man to siyang i-package food niya, ato siyang i-send sa to ang database. Okay? So ang kaning post, kaning pud siya class, another pud ni siya nga super global siya nga variable. So this is an associative array sa variables nga gipasa. So sa form, no? Igdawat na to sa form na sila ay super global nga variable gitawag og post niya, mag-contain na sila sa mga specific nga entry sa kadto nga form. Okay? So after ani is customer name. Ang upat dayon, so customer name, product name, quantity and status. So ato lang siyang gibutangan og trim para malimpyo ato ang data ba. So let's say ni kuan ka nang ni type ka ngadto niya. For example, na space niya, may ka kana truck ni space na pud. So ang kaning trim tong i-delete ang katong mga extra spaces para limpyo yung data nga makuha. So mura na gamit sa trim. So product name, so kani pud siya as product name. Okay, so unsa atong nakuha nga mga values dito sa tong form, ato lang gisud og ato ang variable. Kay mo ni sa atong gamiton para i-send sa atong database. Customer name, quantity and status. Okay. Sige. After ni, ari na to, dili po nga part, since nata sa PHP, kani siya is mo ni siya tong backend, pwede sa ta diri mo validate pud nasa tay server side validation. Now if ato ang customer name, if ang name sa customer kay if our customer name is not equal, like na siya sud, no? Ato le check if naagi sud ang customer name, no? If the customer name is not equal to empty string, that means nga na siya sud. Okay? So atong i-check tanan na to nga mga variables diri, tanan nga to nakuha sa form, dapat nasa sud. Okay? And if nasa sud tanan, adto na ta mag-create or mag-insert og value sa tong database. Okay? So, customer name is not equal to an empty string, and the product name is not equal to an empty string, and the quantity is not equal to an empty string, and the status is not equal to an empty string, then we're going to be doing something. So ito ang buhaton is mag-initiate mag-create og statement, like insert statement niya unsay mga value ani nila mo to tong insert sa to ang database. So mag-create diri og statement variable, and then mag-create og kanagaling unsay pangalan ni class kanang ina, di ba? Parameterized, mo ba na spelling? Parameterized query. Okay? So kung yung parameterized query, kuha na siya kanang feature ni siya para whatever nga to ang isud sa to ang database, murag dili siya largo mo sangka ba sa tong database niya, murag na siya buffer galis to nga, no? So secure siya, dili siya
dili siya largo-largo nga basta security na siya nga naka-parameterize, dili ka makalargo-largo og sod og data sa imong database, no, kay naa may abstraction nga nahitabo murag morning parameterized. Okay, so mag-create og sa tawag ato katong function MySQL prepare kani. So MySQL prepare, so inyong gamiton anong con variable gikan sa tuong kani db.php, and notice nga natay con variable atong nagamit kay ato namang gi-include sa tuang file. So ang connection nato, and then unsa ato ang unsa nga specific SQL statement, no? So tanawon ninyo kaning ang iyahang function. So kining MySQLi mo na siya ang connection variable as well as ang imong query itself. So unsa may query na to, so we're going to be inserting value, insert into sa orders nga table, specifically sa customer name, iyahang product name, quantity, status, and status. Okay, running alt C. And then unsa nga values, so the values, so kani siya. So instead nga mo write mo sa, instead nga kani sila tanan imong ilargo diri kay nana bati na siya class kay largo mo nag-igo sa tong database niya, wala siya kuan ba, wala siya security kay largo ra kag sangka sa database niya, delikado mo na siya kay prone ka sa SQL injection attacks. So mo ni natay parameterized query like question mark lang na dira para i-treat na to sila as parameters, not as objects nga atong i-directly hapak sa tong database. Okay, so na parameters na siya, parameters. So upat ka book value atong isud. So istorya ta okay, magsud may upat ka value pero okay baon sa to mismo, okay na siya. Okay, yeah. So natay kani SQL statement nga insert into orders customer name, product name, quantity, and status nga mga columns, ay status nga kuan, status nga fields, yang values is kaning upat ka book. Okay, now after natay prepared statement diri, atong buhaton is ato to mag-bind na tas parameters. So MySQLi underscore statement stmt bind param. Okay, so kani siya. So kani siya is i-bind na natong parameters sa atong mismong values nga ganahan i-isud. Okay, so kani siya tanan ato siyang i-bind sa kaning statement. So isud ninyo dira ang inyong statement. So kani siya nga kuan ha, variable ha. So nadre inyong prepared statement. So inyo siyang gamiton dire. And then next ani is unsa na siya, string types. Okay, string types. So kaning string types kay unsa may data type sa ato ang i-bind, no, para kay bawas siya ba. Okay, so ato ang customer name, di ba, varchar na siya, so string, kaning product name string, kaning quantity is an int, while kaning status is string. So ato sa nang isuot dira. So una is string, di ba, for our customer name, another is string pud para sa atong product name, nya integer which stands for I para sa ato ang quantity, and another S para sa ato ang string. So SSIS, that means muhatag ang kaning ato ang statement, prepared statement, atong i-bind ang parameter with the data types of string, integer, and string. So first letter sa string, letter S, mo na itong gibutang dira. Okay? And then ari is, so mo na siya ang mismong variable. Ari na ninyo gamiton atong customer name, ang product name, quantity, as well as the status. Yan. Hindi na siya ikalimot sa semicolon. Okay?
Then once nga na mo yung prepared statement, yan yun ang gibind ang katong inyong mga parameters, pwede na to execute. So MySQLi statement execute unya kani nga statement stmt. And then ato lang i-close atong parameterized query stmt underscore close stmt na. Alright, so that's it. Nanatay kanang create statement dere. So kanin siya once nga ipindot na to aning kaning add order, dawaton to siya sa atong PHP sa atong backend unya ang katong unsay sud sa form iyang gi-trim, iyang gi-store sa mga variables niya kaning mga variables, no? Nasa tay simple nga server validation diri niya katong mga variables ato siyang gigamit diri sa pagbind sa parameter aniya ato din gi-execute. So una is mag-create og prepared statement, so parameterized query. So mag-insert tag orders atong insert niya gibind na natong parameters, so katong mismo kani sila mismo mo na natong gigamit diri para mo bind sila sa atong prepared statement niya ato lang gi-execute. Ato lang i-close. Pwede mo sa di-close. Okay? And then okay, I think this is okay. So if statement mo na siya ang so if statement. Okay, now nanatay kanang backend para sa create. Next na to diri is kana galing murag mo read. So this is the like mo fetch or read fetch orders. So mo fetch na tag orders diri. So murag the same atong inyo nag-create mo katong result, no, di ba? Result equals JSON decode, di ba? So the same ra pod. So atong result sudlan natog MySQLi underscore query niyan say connection variable niyan nyo unsa dito inyong like query ninyo. So since atong buhaton diri is mo select raman tanan sa mga orders, more sa nato ang statement. So select all, so asterisk means all from asagikan unya orders nga table. Ya pwede sad nato i-order by i-order nato silang ID unya descending order. Okay. Muna siya. So kaning result man itong gamiton sa pag-display kani diri. Mao nang nihunong sa ko kay kanon ako ay ato lang sang buhatan ng add niya. Kumnon sa tato sa igbaw para kani diri. Sige, so ato na siya i-continue. So ari ta diri mag-create ta og kaning mag-create tag loop. Okay. Yeah. Now if MySQLi na siya na return, if MySQLi rows niya katoto ang result ng variable is greater than 0. Okay, if name rows result greater than 0. Okay. So natay if diri no ato i-check if ang ato ang kuan gali ang MySQL atong pag-call sa MySQL ba. So if ang kaning result nato is greater than 0, that means na isud. And if naa siya isud, din ato siyang i-display. So wait na mubutan ta ri og colon. Create na lang ko diri og another PHP block, and then while the row, okay, so atong buhaton diri class is atong i-fetch ang associative array gikan sa kaning result, no? So una is atong gi-check if na ba siya sud. If na siya sud, edi ato siyang i-display each niyang sa each niyang item atong i-display. So row equals MySQLi fetch a sock. So fetch a sock.
So return siya og object. So kani siya tong object, kani siya nga result, no? Una atong gi-check if si result gali kay mao man siya tanan, di ba? So nag-create ta diri og statement nga ato i-select from all sa tanan order. So daghan ni siya og mga daghan na siya entries. Unya ato silang gisud sa result nato nga variable. So kani siya nahimo na siya object. Ya karon ato siyang gi-check diri nga if si rows greater than 0, di okay na, that means na siya sud, and if na siya sud ato i-display one by one unsa to'y sud niya. Okay? So makita sa ta diri og colon ya tr ya td so, table data php sorry php, there you go na. So echo html special chars niya for each na row display na to ang specific id. Okay na. Okay, all sa lima ni sila kabuk. So id kani siya is customer name, product name, quantity, and status. Okay? So natay while loop na tong gigamit diri. And aton na siyang i-close atong while loop. So end while. That's it. And once end na siya. Okay. Now pwede sa ta diri kani siya kani if pasabot ani if ang result na isud na what if walay sud. Okay, so ito siyang butangan diri og and while kini mag-create na sa kog PHP. Kay una kani siya kay namta if statement, so butangan na nato diri og else. Else unsa may else? Else mag-create og table row. Kunya butangan siya td. Kunya kani siyang td, mean siya no records found. Na lang. And ato na lang i-end ato ang if. And if. Ito na siya i-close. And I think that's it. Pa-save. Sige. So okay na siguro na siya. Ayan na natin nabutang design. Sige, so ako siyang i-open diri. Ato siya i-check. So local host PC 223 and order tracker. Dara. Okay. So muna siya itong small business order tracker. So customer name, product name, quantity niya, status niya, add order niya, reset. Oh wait, atong validation wala pa nato na addan. Mag-add sa tag client side validation diri sa igbaw. Dara. Libat. Okay, so validate form. So mag-create ng tawag variable dito, let customer name equals document dot get element by id. So taas kay ni siya customer name, mag jQuery niya ta class para niya ta mag lisod-lisod ani value trim. So the same po ni siya tanan atong kuha ng mga value nila niya to i-check ilang mga value if sakto ba, if nabay sud. Customer name, product name, quantity, status, product name, quantity,
And lastly, status. Create na ta diri og if statement. Now, if the customer name is strictly equal to wala gid siya sud, or if any value nila walay sud, if atong product name is strictly equal to wala gid siya sud, or atong quantity ana, or itong status wala gid sila sud tanan, okay, if wala gid sila sud, mahatag ta og alert nga please complete all fields. Return ta og false. Okay, kani si validate for mo return siya boolean value. And if okay. Okay, so ang quality ay ang quantity. Kung man siyang quantity, di ba? So integer man ni siya. So dapat ato apod since integer ning quantity, ato po i-check if dapat kung siya the quantity must be greater than 0, no? So ito siyang i-check. Now since si input maghatag siya og number pero gitreat siya as string, para safe ato siyang i-parse as integer jud ato ang quantity para atog yung ma-compare ang iyang value as integer sa another integer like kaning 0. Na if quantity is less than or equal to 0, of course natay buhaton natay istorya diha. So alert, so quantity must be greater than 0. That's it. Return siya og false. Kay dili naman, wala man na validate. And if okay na tanan, mo return na siya true. So once mo return siya true, ang atong form mapasa dayon. Okay, so natay validate form. Next na pud nato diri is function for the reset form. So kani siya mo ni siyang reset form. So para limpyuhon na lang ninyo tanan. But first, kung ganan siya i-reset, ato siyang tagaan og confirmation, no? Okay. Murag simplified siya. Sige. Ay, ako na lang ikuan eh. Murag shorthand bang ni good. Cause confirm. Are you sure you want to reset the form? Are you sure you want to reset the form? So atong gisud diri sa answer. And then if the answer is true, then document that get element by ID. So dili lang tani pwede na i-call ni ato ang order form nga kwan murag largo na lang natog call ba. So kuha na tong order form niya, ato lang siyang i-reset. Na instead nga ikatong usa-usahon nato, di ba? Sige. I think that's it. So ato na siyang largo call ang ato ang form mismo, niya to siyang i-reset. Iyak siya i-save and hopefully okay na siya. Sige. So customer name, let's say wala isod ang customer name, may tag-add order. Okay, please complete all fields. Okay, add customer name lang. Ako siya ko ano, hindi ka pa pwede. Diba? Hindi ka pa siya pwede. Sige, mag-add tag customer name dire. Okay, ako na lang name. Other class ay as I can see, ningon siya no records found. Kaya wala may sud ato ang kuan, wala pa man siya sud. Diba? So, okay kayo.
The Charlie. Product name, unsa man nga product name ang gipalit ni Charlie. Listen, ipalit siya og mouse. Ipalit siya og usa ka mouse. Status ani pending pa. So ang order nako, ang iyang order is ako pang gitrabaho. So ako siyang i-add. Dara, so nasulod siya sa tong database. No? Notice ka na siya ID nga 1, na siya Charlie, ang customer name, product. Okay, butangan ito ng border be. Kaya to, murag di siya maklaro, no? So table border equals 1. Yan, pwede rin sa butangan na itong cell padding. Na ako ba kay cell padding, no? Pila ko okay, pang guro butangan ito ng cell padding. Mga 10. Siguro. Okay. Okay, kana. Dako na siya. Na siya padding sa yung cells. So si Charlie, oy, nag-send lagi ikaduha lagi. Okay, mag-create na sa another, let's say, Carlos. So product name, kung sa may ipalit ni Carlos, ipalit siya og monitor. Duha ka monitor kay ganahan siya duha ka monitor. Nya pending pa kay ako pa siyang tarungon. So as you can see, descending ang order, na siya quantity, pending siya. So mana siya. Ako siyang butangan type, niya ako siyang i-reset. Let's say quantity, no? What if si quantity less than 0? Tawag negative 5. Uy, please complete all fields. Okay, quantity must be greater than 0. Di pwede nga negative 5 kasi siya na noy siya na noy maghatag nato. Diba? So, ano siya? Pwede naman din ako gumito ng reset, no? And reset. No, reset na siya. Okay, I think that is everything for our database. So, nag-duplicate lagi, no? Nag-duplicate ato ang entries na to. Ano ka ni duplicate siya? Basta, okay na siya. Di lang ko nagpadugayan. So, muna na siya. So, another na po daw. Let's say si Ryan. Palit siya o glass. Siya 5 ka glass. Bottle glass. Bottle na bottle. Processing na siya. Siya add. Pero refresh na ako. Ay, refresh ni siya. Okay, mo yung problema. I-refresh niya mo, duplicate siya. Okay. Sige, okay na siya. Okay, so this is mo na siya tanan. We have this simple nga simple nga create na ta og mga data and then ma-read na tong data. So na tayo issues sa kining duplicate, like mo duplicate siya nga bug. Pero ato lang nang i-fix later sa next na pod nga topic. Okay, so karon ang importante is na maka-create na ta og something unya atong makita gikan sa tong database. So we have the create and then we have the read. Okay, and then lastly, if matanaw ninyo diri sa inyong server mismo sa inyong MySQL, ito refresh. Now, nakita na mo dira sa inyong mga entries, no? And kaning database, even if ako nang i-close mismo ang site, imo balik ko, mag-persist gyapon siya. Okay? So, mo na siya. That's it. Thank you so much for listening and bye-bye.